Napakahalaga mo po sa paningin ng Diyos. Kaya po kami ay hindi nagsasawa na bahaginan kayo. Kaya gumising na po tayo sa pagkakatulog habang pwede pa. Tandaan po natin, napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Kaya po hindi po nagsasawa na sabihin sa inyo yung John 3:16. Sayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya si Jesus upang mamatay sa cross. At ang isang tao na manampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Nananawagan po ang salita ng Diyos. Ito yung panahon na manumbalik na tayo habang tayo malaya pa, habang tayo ay nakakakinig pa ng salita ng Diyos. Dahil pagdating ng panahon, kapag dumating na po yung one world government, mahihirapan po ang mga tao. Dadanas po ng kahirapan. Sabi po doon, magkakaroon ng kahirapan. At mayroong judgment day na hindi pa naranasan ng mga tao. Kaya magsipaganda po tayo. Ihanda natin ang ating kaluluwa. Kilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas para hindi natin maranasan yung kaparusahan. May judgment day po. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon para magsulit. Mananampalataya ka man, hindi ka man mananampalataya, lahat po tayo haharap. At lahat ng ginawa natin, magsusulit tayo sa Diyos. Subalit kung tayo lalapit sa Panginoon, magsisisi tayo. Lahat yun ay patatawarin ng Panginoon. Kung tayo ay babalik sa Diyos, kikilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang magandang regalo ng Diyos o yung mabuting balita ng Diyos para sa iyo at sa akin, makakamtan mo kapag tayo ay nanumbalik at humingi ng tawad sa Diyos. Tandaan natin, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na dapat naririnig natin para mabuhay ang ating mga kaluluwa. Kailangan natin ang pagkain araw-araw. Kailangan natin ang pera, damit, bahay, pagkain. Subalit may higit pa pala na dapat nating gawin. Yung kaluluwa natin, dapat palang maligtas. Mayroon palang kaluluwa ang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya po yung kaligtasan ay matatagpuan natin kay Jesus Christ. Kapag tinanggap po natin siya, kapag kinilala natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po, tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Wala pong daan papunta sa langit, maliban kilalanin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Maliban na manampalataya ka kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi natin matatanggap ang regalo niya na buhay sa langit. Hindi po natin matatanggap, hindi po religion. Walang religion na magliligtas sa atin, wala po. Personal, isa-isa. Ikaw at ako. Napakahalaga na manampalataya ka kay Kristo. Yun po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, yung pananampalataya mo. Kaya po tandaan natin, ang mabuting balita ay pinaparating sa inyo dahil ang napapanood natin sa media ngayon, puro kasinungalingan. We are living sa mundo na punong-puno ng pandaraya. Dahil trabaho ni Satanas ang mandaya. Trabaho ni Satanas na lukuhin ang mga tao para matupad ang kanyang plano. Nawasakin ang mundo, ang ekonomiya. Kaya po, ang pag-asa na lang natin ay ang Panginoong Hesus. At kapag ikaw at ako ay nanampalataya
Kahit dumating yung panahon na magtagutom, walang makain, magdigmaan, ililigtas ka pa rin ng Panginoon. Kaya po yan yung pinaparating sa atin. Sa araw na to, now is the day of your salvation. Ito yung araw na pagliligtas ng Diyos. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Dahil kapag pinagmatigas natin, hindi po natin mararanasan yung pagliligtas ng Diyos. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Diyos, maging sino ka pa man. Mayaman ka, mahirap ka. Lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Walang religion na magliligtas sa atin. Si Jesus Christ lamang na namatay sa cross. Kaya napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya siya namatay sa cross para sa iyo at sa akin. Kaya the Bible said, repent from our wicked ways. Repent from our wicked ways. Be born again to see the kingdom of God. May gagawin po tayo para matanggap natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kailangan po natin magsisi ng ating kasalanan. Kailangan nating manampalataya at kailangan nating manatili habang inaantay natin ang rapture. Inaantay natin ang rapture, yung pagbabalik ng Panginoon. At nawa po kayong mga tao na nakakarinig na salita ng Diyos, mapasama sa sinasabing pagdagit ng Diyos. Kaya po ngayon pa lamang, makipag-ayos na po tayo sa Diyos. Kilalanin na po natin siya at tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po, sa mga pag-uwi nyo ng tahanan, hanapin ang Biblia, basahin. Napakalaga na magbasa ng Biblia para gabayin nyo, hindi po relihiyon. Hindi po, walang relihiyon na magliligtas. Kung sino yung namatay sa cross, yan ang Lord. Jesus Christ is Lord. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the last. He is coming. He is coming. Jesus Christ is coming. Prepare. Prepare. Hallelujah. Ama, salamat po, pagpalain mo ang mga tao na to. Open their spiritual eyes para po matanggap nila yung regalo mo na buhay sa langit. Makalaya po sila sa mundo ng pagkabulag at makita po nila yung pag-ibig ng Diyos, yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po sila, Ama. Thank you. Jesus' name, amen. Amen.